Hey guys, so in this video, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay ang aking top 20 na NFT game. Sasabihin ko sa inyo guys, nag-invest ako dito sa games na to ng almost 376k na. And sasabihin ko naman sa inyo kung bakit malaki yung tiwala ko dito sa mga upcoming projects na to. Kung bakit ako naglabas ng ganun na pera guys, para lang dito sa mga NFT games na to. So nag-invest ako dun sa whitelisting nila guys, kaya napakaswerte natin kasi natanggap tayo dun sa whitelisting, sa IDO whitelisting. And kung makikita nyo itong nandito ngayon guys, ito yung GameFi. So sample lang to sa isang launchpad na kung saan tayo nakakahanap ng mga games na pwede tayong magpa-whitelist sa mga IDO nila. Pero hindi yung launchpad ang pag-uusapan natin dito guys. Pag-uusapan natin yung top 20 na NFT games para sa akin. At ipapakita ko sa inyo guys kung bakit may tiwala ako dito sa mga NFT games na to. So sa first part ng video, ipapakita ko yung top 20 na NFT games natin. And at the same time, ipapakita ko yung mga partners nila kung bakit para sa akin 97.1 na rug pull proof yung game na to. And kung bakit potential yung mga tokens nila. Sa second part naman ng video guys, ipapakita ko sa inyo, magiging transparent ako sa inyo guys. Papakita ko sa inyo yung mga naipasok natin na investment dito naman sa mga upcoming na game na to. So yung ibang NFT game na ipapakita ko dito guys, tapos na yung IDO nila and hindi na sila tumatanggap ng whitelisting. Yun yung mga games naman na pinag-investan ko na. Pero may mga ipapakita din ako dito sa top 20 na NFT game na to na hindi pa tapos yung IDO para makapag-decide kayo kung gusto nyong pasukin din. At ako naman, binabala ko ding pasukin itong mga upcoming na NFT game na to na hindi ko pa na-investan dito sa top 20 na upcoming NFT game na to. So, without further ado, let's go! Pag bago pa lang kayo sa channel, huwag niyong kalimutan na i-click yung subscribe button and palike na din ng video and mag-notify kayo para pag may bago tayong NFT game, may bago tayong review, manonotify kayo kaagad. So this is in no particular order guys. So ang top 20 natin is Cryo War. So itong Cryo War naman, alam kong hindi siya basta-bastang game kasi makikita naman natin na yung gameplay niya is super ganda. And yung partners niya guys. So kung makikita nyo dito guys, ang dami niyang investors and partners. Syempre yung mga partners na yan, mayayaman na company yan. And bago sila mag-transact guys, nag-KYC muna sila. So merong Zoom call, Zoom meeting, so mga ganun. So ibig sabihin guys, nakilala na nila yung developers ng Cryo War. Kaya naman sila nag-invest dito sa game naman ng Cryo War. And itong mga investors na to guys is hindi sila basta-bastang investors. Ito yung mga investors na libo-libo yung willing na ibigay dito sa game na to. Like GD10 Ventures, Mechanism Capital, Master Ventures, Solar Eco Fund. So yung mga investors na yan guys, hindi sila basta-basta. And makikita naman natin dito na yung partners ng Cryo War: Illuvium, KuCoin, MXC, Global, CDFI, Netvark, Chain Guardians, so Roson Finance, Waggle, Dutch Crypto Investors. So, yung mga yan. And oo nga pala guys, kung gusto nyong mag-invest sa isang game, i-check nyo muna yung partners and investors. Tapos i-check nyo yung artwork, kung maganda, kung original nila. And yung gameplay, kung playable ba ito. So, makikita naman natin dito sa Cryo War na playable talaga siya kasi mobile game na madali lang siyang i-control and play to earn din siya. So ibig sabihin, nakitaan ito ng potential ng mga investors kaya sila nag-invest sa Cryo War. So ako naman as an individual, nag-invest ako ng $2,000. So nag-invest ako ng 100k pesos dito sa Cryo War. And yung mali ko lang guys, na-exchange ko kaagad yung tokens ko naman ng Cryo War. So meron akong marireceive na tokens ng Cryo War monthly dun sa investment ko na yun. So 12 months na vesting yung ginawa ko dito guys sa Cryo War token. So monthly may marireceive akong token nila. And syempre nag-invest tayo dito ng 100k kaya kailangan muna nating bawiin yung profit. So inintay ko yung token na umakyat and kapag medyo lumagpas na dun sa investment ko, kahit ma 2 times lang. So naisip ko guys, first month kailangan kong bawiin yung investment ko dito. And ang swerte nga natin kasi first month is nabawi natin. So nakatanggap ako ng 3,700 plus na USDT nung in-exchange ko yung Cryo War token na yon.
So, ibig sabihin, first month, nabawi na natin. And meron pa tayong 12 months na mabibigyan ng token nila guys. Kasi nga naka 12 months na vesting tayo. Yung difference lang guys is 10% yung first month and the succeeding months is 5% na lang. So, mas maliit na yung makukuha ko every month until mag 12 months na siya. Tapos doon na matatapos yung vesting period natin. So, ganun nag-work guys yung IDO whitelisting nitong game na to. And maswerte kayo kung bibigyan kayo ng malaking allocation like 10,000 or 5,000 allocation. So, maswerte kayo kapag nangyari yon. Kasi dati yung mga projects binibigyan lang ako ng 500 to 1,000 na allocation. And maswerte lang ako dito sa CryoWire kasi nabigyan tayo ng 2,000 maximum na allocation. And ang susunod na titignan natin guys, dapat yung project is hype para maka-make sure tayo na aakyat yung token nitong game na to. So, kailangan yung i-search muna dito sa YouTube kung marami na bang nag-promote ng game. So, kung makikita natin dito na promote na siya ni Ross Charles, Buhok Gaming, Marvin Favis, ni Dalarin TV. So, andyan tayo. Na-promote natin yan last month. Altcoin Buzz. So, hindi siya gaanong na-hype dito sa Pilipinas guys. Kaso nga lang, na-hype siya sa European country. Kung makikita nyo dito, 25k views, 3.6k views. CryoWire naman ni Zueljin is 14k views. So maraming nag-promote na YouTuber guys. Kaya alam ko na maha-hype yung game. Kaya naman confident ako dati na nag-invest ako dyan sa CryoWire. Kasi guys yung project hindi naman yan magbo-boom kung hindi siya na-promote ng mga YouTubers. So isa din yun sa mga kailangan yung tignan kung gusto nyong mag-invest sa mga tokens. Kasi guys, kahit gaano kaganda yung game, kung hindi siya na-promote, syempre wala din nakakaalam sinong maglalaro doon. Hindi naman sila aware na may ganong klaseng game. Tignan nyo yung Ember Sword guys. Sobrang ganda nung game, kaso nga lang, nagkulang siya sa promotion. Kaya ayun, hanggang ngayon wala pa rin nangyayari doon sa Ember Sword. Pero gustong gusto ko din yung Ember Sword na yun. Kasi para sa akin, super ganda din ng Ember Sword. Kaso nga lang, hindi sila nagpapapromote. Doon lang sila nagkulang guys. And ito naman guys yung top 19 para sa akin. So in no particular order itong mga sinasabi ko guys. So ito yung Universe Island. Para sa akin kung makikita nyo ang ganda ng website niya. And check natin yung gameplay, maganda din. Pero syempre i-check muna natin yung partners bago natin i-check yung gameplay. So para sa akin hindi na importante itong dev team. Basta yung importante sa akin yung mga partnerships nila. Kasi nakita naman natin yung mga ibang games natin na may mga devs nga. Pero wala silang partners and investors kaya sila nagfe-fail. So ito yung partnerships naman ng Universe Islands guys. So meron silang Rosion Finance, China Polka, Dutch Crypto Investors, Lavender Capital, Kangaroo Capital. So sobrang dami din ng partnership. May Cyberfi Samurai dyan. So dito guys, hindi pa tapos yung IDO nila. Kaya dito ko naman ituturo kung paano kayo magre-register sa IDO. So ang gagawin nyo lang, click nyo yung register IDO. Tapos ito, full name, email address. So how much you want to invest? Para sa akin, less than 2,000. Mga 1,000 lang i-invest natin dito. And isa-submit lang natin na ganyan. So mag-i-email sila guys ngayon kung napili tayo para sa whitelisting ng IDO nila. So the earlier the better guys, mas malaki yung chance natin na ma-whitelist sa IDO nila. At kung mas malaking pera guys, mas maganda rin para sa kanila. Mas malaki din yung chance nun na makuha tayo dun sa IDO whitelisting nila. So i-check na natin yung gameplay naman nito. So bibilisan lang natin ang pag-check guys kasi top 20 itong gagawin natin, hindi ito review. And yan, makikita nyo naman dyan na pulido yung paggagawa nila sa game guys, kaya nagustuhan ko to. And number 18 naman na game natin is Nineko. Guys, tinuruan ko na kayo kung paano mag-whitelist dito sa IDO naman ng Nineko. And kung may mga nakuha dun sa mga nanood sa akin dati sa pag-whitelist sa Nineko, comment down below. And sabihin nyo naman kung kumusta yung investment nyo dito sa Nineko. So dito naman sa Nineko guys, 500 lang yung binigay sa akin na allocation, kaya $500 lang yung nailagay ko dito sa Nineko. Pero it's a good thing na nabawi na natin. So yung investment ko dito first month, nabawi na natin. So makikita nyo dito guys, dun sa $500 na nilagay ko sa Nineko,
binigyan nila ako ng token na worth 1,666 na token and naipalit ko siya ng 1,164. So yung $500 ko guys naging $1,164. So ibig sabihin nabawi na natin yung investment and maswerte tayo kasi naipalit natin siya dito sa TukTok. So yun yung inaabangan ko lang guys, yung pag pump niya. Anyway, kapag naman nag-dip naman siya, pwede naman akong mag-buyback para i-reinvest ko ulit kapag malapit na yung game. Kasi pag malapit na yung game guys, mapapump ulit itong token ng Nineco. And katulad din ng CryoWar, 12 months yung vesting natin dito sa Nineco. So monthly akong makaka-receive ng 1,666 na token dito. So sa mga hindi pa nakakaalam dun sa game ng Nineco, i-check nyo na lang dun sa previous content ko. And ilalagay ko na din yung link nung content na yun dito sa description para makita nyo. And number 17 naman na potential upcoming na NFT game para sa akin is Space Falcon. So diretsuin ulit natin sa mga partners and investors. Makikita natin dito, nandito yung Solana, Metaplex, Rose on Finance, Stardust, Solar Eco Fund, Lavender Capital, Magnus Capital, Maven Capital, 3Basics Capital, and Unanimous Capital. So marami-rami din yung investors nitong Space Falcon. Kaya nasa watchlist ko din to guys. And actually nakapag-send na ako ng whitelist dito. So hopefully mapili ulit tayo dito sa whitelisting ng Space Falcon. And based naman dito sa artwork ng Space Falcon, makikita natin dito na maganda yung pagkakagawa ng artwork nila. So sa ngayon guys, makikita natin dito na meron na silang minigame. Minigame pa lang to pero ang ganda ng controls niya. Masasabi natin na playable ito. So ang gagawin natin dito is magbabaril-baril lang tayo dito. So para siyang CryptoMines na 3D. And talagang nalalaro. Yung CryptoMines kasi palo-palo yun. Kaya medyo hindi siya considered na game. Para sa akin kasi ang game is yung mga ganito na pwede mong laruin talaga. Hindi yung papalo ka lang ng isang araw. Pero okay naman yung CryptoMines guys. For investment lang talaga yung CryptoMines. Ang gagawin mo lang dun is pautakan lang kung paano mo i-build yung spaceship mo. And magpa-level ka, magpa-rank up ka. So ganun. Ito naman may game talaga siya. So yan yung mini game pa lang yan ng Space Falcon. So sa mga mahilig sa CryptoMines and yung mga mahilig sa spaceship, ilista nyo na to, Space Falcon, and magpa-whitelist na kayo kung gusto nyo makabili ng token ng game na ito sa floor price. And yung top 16 naman natin na NFT game is Hydraverse. So guys, parang na-enjoy ko yung gumawa ng mga top 20 na NFT games. So every week ko na gagawin ito guys pag may mga bagong labas. Ito yung top 16 natin na NFT game, Hydraverse. I-check natin agad yung partners. Ito yung mga partners niya guys, backed by Evers Capital, X Network Capital, Roson Finance, BSC News, OneTap, Chino. So hindi ibig sabihin guys na kapag may mga partners sila is legit na. So kailangan nyo din syempre i-check yung mga partners nila guys. Baka yung iba kasi may mga partners nga pero invento lang yung mga nilalagay. And makikita ko naman dito na legit yung mga partners ng mga to, like BSC News, familiar ako dyan, Roson Finance, and Evers Capital. So yun yung mga alam ko dyan na investors dyan naman sa partners nitong Hydraverse. And yung team niya nandito and advisors andyan din. Pero hindi na yan mahalaga sa akin. Ito nga pala yung 3D na gameplay ng Hydraverse. So makikita naman natin dito guys, based pa lang dito sa video na pinapakita nila na original yung artwork niya. So handcrafted din nila yung artwork. And para sa akin may potential talaga itong Hydraverse. So para siyang Axie na gameplay yung gagawin nila dito. And this game will be available on Android, iOS, and PC. So sa mga mahilig sa Axie Infinity and other games na parang Axie, Monsta, Playermon, yung mga ganyan na games, pati Fruity Dino, i-check nyo tong Hydraverse. And for sure, maglalagay tayo dito guys ng $1,000 ulit. Kasi para sa akin may potential itong game na to kasi ganito yung mga gustong-gusto nating mga Pilipino na game, yung cartoons na parang Axie. And sa ngayon guys, wala pang nagpo-promote dito sa Hydraverse na NFT game. So makikita natin dito na Thailander pa lang yung naglalabas nitong content ng Hydraverse. So para tumaas yung value ng token nito guys, kailangan ipapromote din ng developer yung game nila. And sa ngayon alam ko guys na nakikipag-communicate na yung developer sa mga promoters para i-promote nila itong Hydraverse. Malaki yung chance nito na potential token din.
dahil dun sa ginagawa ng developer na pag-promote. And number 14 guys na NFT game is Toreko. First Japanimation Metaverse soon available. So itong Toreko naman guys, hindi natin to natalpakan. Late ko nang nakita itong Toreko na to. And tapos na yung IDO nila, kaya sayang. Nanghihinayang ako dito. And makikita naman natin dito na yung investors niya, sobrang dami din. And mga kilalang investors tong mga to guys, like Lavender Capital ulit, Roson Finance, BBS Finance, Multipad, BSC Launch, Octopus CC, Whitelist Ventures, Gains Associate, and AVG guys, kung familiar kayo dyan, yung automatic venture group. So ang balak ko naman dito sa Toreko guys, kapag lumabas yung token niya, doon naman ako bibili. Kapag nasa baba pa lang yung token niya, bibili ako doon. And nakita ko naman yung gameplay nito na okay naman siya. Tapos Japanese inspired nga ito. Alam ko naman na madaming mahilig sa anime sa atin. Kaya may malaking chance ito na mag-boom din katulad ng ibang NFT games. Check natin kung marami nang nag-promote dito sa Toreko. Alam ko hindi sa Pilipinas na promote tong Toreko kasi wala pa akong nakikitang Toreko na content ng mga kaibigan nating YouTubers. Meron na pala guys. So si Boss Japs nag-content na din pala ng Toreko. Japanimation NFT review, sabi niya dyan. So yung iba guys, hindi na taga Pilipinas yung ibang nag-review ng Toreko. And konti lang yung nag-review talaga ng Toreko. Pero kung makikita ko na maraming mag-promote nitong Toreko na to and maha-hype siya, bibili ako ng token guys. So depende yun. Depende pala yung gagawin ko dito kung mag-i-invest ako dito or hindi. Depende sa promotion niya. Kasi kay Boss Japs naman 284 pa lang kasi yung views niya, so hindi siya na-hype. And ang number 13 naman natin is Billionaire Plus. Check natin agad yung partners nito kung marami siyang partners. So ito yung mga partners niya guys, Lavender Capital, Engine Starter, meron dyan yung Bitbank, Roson Finance. So madami din siyang partners guys. And kakastart pa lang nitong Billionaire Plus guys na maganap ng mga partners. So madadagdagan pa yung mga partners niyan. Kapag may IDO whitelisting to, magre-register din ako dito. Tatalpakan ulit natin tong Billionaire Plus. And ito naman guys yung top 13 natin, yung tryhards. So maswerte din tayo kasi nakuha tayo sa whitelisting nito. Pero yung token kasi na natanggap ko is nandito siya sa Polygon. So ang gagawin ko ngayon is bibili tayo ng token niya. Dito naman sa Binance Smart Chain guys. So ipapakita ko sa inyo kung magkano yung aabutin nitong $250 na token ng tryhards. So yan, bibili na natin ngayon para makita nyo kung paano lumago itong token natin guys. So yan, nabili na natin yung token and meron na tayong token ng tryhards sa BSC and meron na din sa Polygon. So kaya naman ako confident na mag-invest ng token yan guys, kahit na-release na siya, kasi alam kong aakyat pa yung token yan Kasi makikita natin dito guys na yung partners ng tryhards is legit din. And actually nagawan ko na to ng content, ilalagay ko na lang yung link dito sa description naman natin para ma-check nyo yung content, yung legitimacy ng NFT game na ito. So i-check lang natin ng mabilisan yung partners naman ng tryhards. Kung makikita nyo dyan, DuckDAO, Kacoin, Brilliance Ventures, Basic Capital, Kairos, CDFI, Kiwi, GD10 Ventures, Net Zero, Kangaroo Capital, CSP DAO, Netvark, Pluto Digital, and many more. So andito naman yung team and advisors nitong tryhards guys. So nagawan ko na to ng review, check nyo na lang yun guys. Maganda din kasi yung gameplay nitong tryhards. Para siyang Mobile Legends guys. So ipapakita ko sa inyo guys yung yan, yung gameplay niya. So ang ganda ng gameplay niya guys. So, ito yung game na makikita natin na maganda na yung gameplay. At the same time, rug pull proof to kasi makikita naman natin yung mga investors niya guys is hindi basta-basta. So hindi siya basta-bastang mawawala guys. So pinaghirapan ng developer yung gameplay niya, so hindi sila papayag na malugi itong tryhards na to. Kaya super confident ako guys na dagdagan pa yung tokens ko sa Polygon. So bumili pa tayo dito sa BSC token naman nila. So number 12 naman na NFT game natin, itong BCMH Hunt. So Blockchain Monster Hunt. So kung makikita nyo guys dun sa intro ko, andun yung Blockchain Monster Hunt. Kasi paborito ko talaga tong Blockchain Monster Hunt na to. Kasi ang ganda ng gameplay niya, tapos ang cute ng character. Very vibrant sa mata yung kulay ng mga characters niya guys. And alam kong tatangkilikin ito ng mga players. So hindi lang ito potential token, potential NFT game din to na play to earn game. And kung makikita nyo dyan, yung partners niya guys, Chain Boost,
Animoca brands, Polygon naman to. Pero multi-chain ito guys, pwede siya sa BSC, Ethereum, Mainnet, sa Solana, and Polygon kasi multi-chain itong blockchain monster hunt naman na to. So meron din dito yung GD10 Ventures, Chainflow Capital, Basic Capital, and Morningstar Venture, Moon Edge, Polka Starter, and many more guys. Ito yung sinasabi ko guys na multi-chain itong blockchain monster hunt. And kung paano naman tayo mag-swap dito guys, meron siya sa Uniswap, ito naman yung Ethereum, PancakeSwap naman sa BSC, QuickSwap sa Polygon or Matic Network, and meron silang centralized exchange dito which is Gate.io. So itong Uniswap, PancakeSwap, and QuickSwap, ito naman yung mga decentralized na exchange. Yung ibig sabihin nga pala ng centralized guys, yung Binance, MEXC Global, ito Gate.io, yan yung mga centralized na exchange. Yung decentralized naman is yung mga ApeSwap, PancakeSwap, Uniswap, QuickSwap, yung mga ganyan. So additional knowledge lang dun sa mga hindi nakakaalam. So ang malas ko lang dito guys, kasi nung nag-invest ako dito sa blockchain monster hunt naman is mababa lang yung allocation ko dito, kaya hindi ko masyadong na-enjoy yung token ng blockchain monster hunt. Pero nag-reinvest naman ako dito para malaro itong game. Bumili ako ng NFTs dito sa marketplace naman ng blockchain monster hunt. Kung makikita nyo dyan, meron silang BNB and marami na ding for sale na monsters dito sa marketplace naman itong blockchain monster hunt. So yung mga gustong mag-invest, yung mga gustong maglaro, punta lang kayo dito sa marketplace ng blockchain monster hunt. And kung anong gusto nyong network, pwede nyong piliin. Like ito, Polygon Mainnet, switch nyo lang yung network and mapupunta na kayo sa Polygon Mainnet. So makikita nyo dyan, naging Matic na siya, 124 Matic. Sa BSC naman is BNB naman yung nakalagay dito. So 0.3 BNB. So yan, pwede kayong bumili. Kahit anong blockchain na gusto nyong gamitin guys, pwede. Wala lang sa Solana and Wax nga pala. So tatlong blockchain lang ang pwede dito. BSC, Ethereum, tsaka Polygon. So habang mura pa itong mga monster nila dito guys, try nyong i-check. So yung pinakamababa na monster dito ngayon is 0.295. Ang token naman ng blockchain monster hunt ngayon is $2.5. Kung gusto nyong tumalpak sa token niya guys. And guys, meron na din itong testnet kung makikita nyo dyan, para siyang Pokemon na gameplay. And next na content natin is itatry natin itong gameplay naman ng blockchain monster hunt. So isang video, sa isang video yan guys. Gagawin ko sa isang video yung pagtetest naman ng gameplay nitong blockchain monster hunt. So abangan nyo yan. Make sure na mag-subscribe kayo guys para pag nag-release ako ng content about dito sa testnet ng blockchain monster hunt, makikita nyo. Ang next game naman natin guys, tapos na yung IDO nito, so na-release na yung token nya. And makikita natin dito na pwede na natin siyang bilihin sa QuickSwap, SushiSwap, PancakeSwap. So multi-chain din ito guys. Ito ang Gaia Everworld. Na whitelist ako dito guys, kaso nga lang maliit lang yung nailagay ko. So maliit lang yung natatanggap ko na token dito every month. So talagang nagsisi ako doon, sayang yung whitelisting ko dito. And makikita naman natin dito na strategic investors niya is sobrang dami din guys. Meron yung Chain Guards, MEXC Global, Polygon, may Unilayer Capital, Pluto Digital, Evers Capital, may Engine Starter dyan, and GD10 Ventures. So kung mapapansin nyo guys, wala pang nagrarag pool na may mga ganitong klaseng investors, yung mga legit na investors katulad ng GD10, Chrono Ventures, MEXC Global, and other investors like Chain Guardians and many more. Na-review ko na din ito dito sa channel guys, and ilalagay ko din yung link sa description. So yung best thing naman na gawin dito guys, hintayin nyo lang yung token nya na medyo mag-dip tapos reinvest. Actually ganun yung binabalak ko kasi nga maliit lang yung naitalpak ko na token dito, kaya balak kong mag-reinvest kaya hinihintay ko yung dip. So ito yung Gaia Everworld, and alam natin na madami na din nag-promote nito kaya na-hype siya. So ito guys yung mga nag-promote ng Gaia Everworld. Andyan si Ross Charles, si Chino, si Dalarin TV, pati si Marvin Fabis, Professor T-Rex, and many more. Kaya na-hype naman itong game na Gaia Everworld. Yun nga lang, kulang yung mga nag-promote. So in the future, mas maganda sana kapag may iba pang mag-promote guys, para makilala itong game na to, kasi maganda yung game niya, para siyang Clash of Clans. So nostalgic ito guys, lalo na dun sa mga mahilig sa Clash of Clans. Dito kasi pwede kayong mag-earn habang naglalaro ng Clash of Clans look-alike na game. Next game naman natin is Infinity Skies. So dito naman sa Infinity Skies guys, makikita natin dito na yung mga partners niya is legit din. So meron dyan yung Chainlink, Essential Capital, Interlink Capital, and Starter. Kaso nga lang, hindi ako nag-invest dito ng malaki guys. Nag-invest lang ako dito ng $500.
Kasi nung nakita ko yung game niya guys, para siyang Sims. So alam ko naman na hindi ako mag-enjoy sa ganong klaseng laro kasi never kong nagustuhan yung game na Sims. Kapag nag-invest kasi ako, gusto ko yung larong yon is malalaro ko din. And syempre gusto ko din pagkakitaan yung mga larong pinag-i-investan ko in the future. Para kahit na malaos tayo dito sa YouTube, meron pa rin tayong aasahan na income galing naman dito sa mga investment natin dito sa mga NFT games. So magpe-play to earn na lang tayo kapag sakaling nalaos tayo dito. And yun nga guys, hindi ko masyadong nagustuhan yung gameplay nito kahit na alam ko na legit itong Infinities guys, kaya hindi ako masyadong nag-invest dito. And number 8 naman na game natin guys is Soul Chicks. Isa ito sa mga nagustuhan ko talaga kasi napaka-cute ng mga characters. So para kang naglalaro ng MMORPG and maganda din yung graphics niya kung makikita nyo dito. Itatry ko yung game guys para ipakita ko sa inyo kasi meron na siyang demo game. And dito naman sa Soul Chicks guys, nag-invest tayo dito ng 50,000 pesos dun sa isang launchpad and nag-invest din ako dito sa game nila. Dito, clinic ko lang yung enter public sale tapos sakto naka-whitelist ako. And yun nga lang, tier 4 lang tayo dito. So tier 4 nga lang tayo dito kaya yung pwede lang nating i-invest is 2.5 sol which is equivalent to $500 naman. So okay lang yun. At least nakapag-invest tayo dito ng $1,500. So okay na din yun guys. Sana malaki yung balik nitong Soul Chicks na to. So inaabangan ko talaga to and gusto kong laruin talaga. And potential din yung token niya guys kasi kung makikita nyo dito ang dami din niyang partners. Merong Master Ventures, GD10 Ventures, merong BCA, Blockchain, Coindesk, Soulshop, Soulsea, Exolic, Solar Eco Fund, and many more. And ito na nga yung demo game niya guys. Wait lang, palakihin ko para makita natin lahat. So ito yung game niya. Pwede na natin siyang laruin. Skip lang natin to para mapunta tayo dito sa choose your character. Choose natin to. Start natin agad. And dito daw yung controls. Click natin yung next. So ito na yung Soul Chick natin na character. So makikita nyo dyan. Click lang natin. So madali lang. Maganda yung controls niya guys. So dito may mga quest. MMORPG style siya na parang Diablo. Kino-compare nila yung Soul Chick sa Diablo guys. Dun sa, based dun sa mga naririnig ko. So playable na yung Soul Chicks. Ito naman yung demo game niya. Ito naman yung mga itsura ng mga NFTs na pwede nating makuha dito sa Soul Chicks. Mapapansin natin dito na merong kamukha ni Luffy, merong afro. So yan yung mga itsura nila. Tapos number 7 naman na game natin guys, itong Zombie. Nakita ko na ang dami na din nagpo-promote nitong Zombie. So nagkakaroon na siya ng madaming views. Nandyan ulit si Ross Charles, si Boss Japs, Chino, and iba pang mga kaibigan nating mga YouTuber guys. So prino-promote nila yung Zombie kaya na curious ako and syempre chinek ko kaagad. So maraming nagpo-promote ng Zombie, naramdaman ng radar ko kaya na-FOMO ako guys and chinek ko kung paano magpa-whitelist naman dito. So pinuntahan ko yung website. Sa ngayon wala pa siyang whitelisting. Pero kapag may whitelisting na to guys, sigurado papasukin ko itong Zombie na to. Alam nyo kung bakit? Kasi dahil dito makikita natin yung partners niya, malalaking investors din. Nandito ulit yung Roson Finance, Aussie Capital, Avalon Wealth Club, Evers Capital, Basics Capital, Magnus. So andyan lahat yung mga paborito nating investors. Kaya panatag ang loob ko ulit dito na mag-invest. So ang gagawin natin ngayon ay magsa-sign up na tayo dito sa IDO. So yung mga gustong mag-sign up for IDO whitelisting guys, available na siya dito sa bottom part ng website. So ilagay nyo lang yung Telegram nyo, BSC address, and email address, tapos submit. Ganun lang kadali ang magpa-whitelist dito sa IDO nila. So para sa akin, potential token din itong Zombie na to, and low risk ito dahil nga dun sa mga partners niya. And ang pang-limang game naman natin guys is Playermon. So ito yung game na hype na sa FB, na hype na sa YouTube, na hype na sa lahat, pati sa Discord. So yung gameplay nito guys, para siyang Axie. Kung makikita nyo dyan, may card, and meron din siyang end turn dito. So Axie na Axie yung dating niya guys. And yung supporter naman nitong Playermon guys is kung makikita nyo dito yung logo ng Engine Starter, Hacker Link, Elianto, tapos Axie to You.
And kaya ako naman masasabi guys na legit naman itong Playermon kasi tignan nyo naman yung partners niya guys. Andito din yung mga partner nung mga game kanina na nabanggit ko. Andito din siya sa Playermon. Mayroon yung Roson, Engine Starter, may Coin Market Cap, Lavender Capital, Signal Ventures, Supra Oracle. Andito ulit yung Moon Whale. Sinama niya yung kaibigan niyang si Fish daw. And DCI Capital, CMC Capital. So masasabi natin dito guys na magtatagal to. Siyempre hindi nila ipapaya yung mga partners nilang sobrang dami. And dito naman guys, hindi tayo nakapag whitelist pero nakabili naman tayo dito sa price niya nung bumaba naman yung token. So meron tayong token dito na 4,276 sa ngayon. And alam ko guys na aakyat pa yung value ng token nito kasi hindi pa nga lumalabas yung game. Pag lumabas na yung game nito, aakyat na yung price ng token nito guys kapag meron na siyang play to earn. And meron din siyang parang SLP. So yung PYM na token guys is a governance token para dito sa Playermon. And kaya naman ako nag-invest dyan sa PYM na token nila guys. Kasi alam ko guys na itong SGEM token, yung hindi masyadong mag-i-increase yung price. Kasi nga ito yung gagamitin natin na in-game reward token. So syempre kapag in-game reward token, parang yung SLP din na bumababa. Kasi every time na makakakuha tayo ng reward in-game, ito yung i-exchange natin. Kaya siya bumababa. Pero madami din naman siyang gamit. Kaya alam ko magsa-circulate yung economy nitong SGEM na token. Yun nga lang, just to be safe, kaya PYM yung naisipan ko na bilhin. Next game naman natin is Metastrike. Kung makikita nyo naman dito guys, sobrang ganda ng graphics nito. And alam ko din na madaming players dito ng FPS na game. Kaya naman, nung nakita ko to, pwede ko siyang laruin kasi nga dati ako naglalaro din ng PUBG. Nag-stream din ako dati ng Call of Duty. Kaya nung nakita ko itong NFT game na Metastrike, may potential siya kasi maraming mahilig sa atin sa mga FPS na game or first person shooter. Kasi umuuso na din ngayon yung COD Mobile. And itong game na to, magkakaroon din siya ng mobile version in the future. At syempre, ipapakita ko sa inyo guys yung partner nitong Metastrike naman. So, yan yung mga investors niya guys. Meron tayong GD10 Ventures, XNet Capital, Master Ventures. Meron tayong BGA guys or Blockchain Game Alliance, CD5 Fund, Magnus Capital, Engine Starter, and Oracle Investment Group. So, yun, malalaki na namang investors yung partners nitong Metastrike na to, kaya nakitaan ko din siya ng potential. At the same time, malalaro ko din siya kapag lumabas yung tokens. And kapag lalabas yung whitelisting ng Metastrike guys, aabangan ko to kasi for sure mag-allocate ako dito sa Metastrike. And sana swertehin ulit tayo sa whitelisting nila sa IDO kasi alam ko na potential yung token nito guys. So yung mga mahilig naman dyan sa mga games na ganito, ilista nyo na to sa listahan nyo guys. Sa mga may gusto naman ng potential token, potential din yung token nito guys kasi nga legit siya. Masasabi ko na 97.1% rug pull proof itong game na to. So masasabi ko na low risk yung investment dito guys. Ang second to the last game naman natin is Domi Online. So makikita natin dito na MMORPG yung dating nitong game na to. So sa mga hindi pa familiar dun sa gameplay naman ng Domi Online, i-check natin mabilisan yung trailer. So patayin natin yung sounds, baka maka-copyright tayo. So yan yung trailer, ito yung CEO nila. Ne-explain niya yung about sa Domi Online naman. Kamukha niya si Loki. So yan yung gameplay ng Domi Online. And sa mga naglalaro dati ng mga MMORPG na ganitong style, magugustuhan nyo to guys, Domi Online. Ito yung team, and nagtataka lang ako kung bakit wala yung mga partners niya, pero alam ko yung partners nito is Roson, OIG, and GD10 Ventures. Kasi nakita ko din dun sa Twitter ng Roson, GD10, tsaka OIG itong game na to guys. So yun yung mga magiging partners naman nitong Domi Online. And number 1 naman natin is X-Mana. So hindi naman ito NFT game guys. So isa itong gamepad naman guys. Para siyang gala na gamepad, parang Yoshi na gamepad. Yung Yoshi naman yung nagproduce ng Starmon, ng DNX Cat. And yung gala naman yung nagproduce ng Mirandus and Spider Tank, yung mga ganun na games. So yung gala kasi nag-invest ako dun sa token nila guys, and yun nga, lumobo din yung investment natin sa gala, kaya naganap ulit ako ng mga gamepad na pwede nating pag-investan, and nakita ko nga itong X-Mana na to. So sila yung may gawa ng X-Mana Wars guys, and itong X-Mana naman na game na to is available, and itong X-Mana Wars na game naman na to is an NFT game na magiging available sa mobile. So pwede siyang i-download sa Google Play and App Store naman sa
iOS. So meron din silang X21 na game and X Solitaire. Tapos itong X Mana naman guys is para lang dun sa mga naghahunting ng token dyan. Dun sa mga gusto ng mga potential tokens. Masasabi ko na itong token ng X Mana guys is a potential token kasi nga madami din silang investors dito sa X Mana. Isa na din dyan yung GD10 Ventures. Nakita ko kasi dun sa Twitter din ng GD10 Ventures itong X Mana. Tapos na-retweet ko na din yung tweet nung founder nung GD10 Ventures guys. Kaya follow nyo ako sa Twitter para makita nyo din yung mga retweet ko about dito sa mga ganitong klaseng potential tokens guys. And dito sa X Mana guys, meron silang sariling developers at the same time naghahanap din sila ng mga ibang developers para maglagay ng games nila dito naman sa X Mana na gamepad. Kaya naman nakitaan ko siya ng potential guys, and kung makikita natin dito, ang partner niya is Orsen. Sa mga hindi familiar sa Orsen guys, parehas lang tayo kasi hindi din ako familiar sa Orsen. Basta ang mahalaga guys, meron silang partner. And nakita ko nga na na-tweet din ito ng partner ng GD10 Ventures. So alam ko magiging legit itong X Mana na gamepad na to. Kaya iniintay ko din yung release ng whitelisting ng gamepad na to para makasali ako sa IDO nila kasi meron din silang tokens na para sa akin is potential. And last but not the least, so sa ngayon ito yung pinaka-paborito kong upcoming na NFT game. Ito yung nakikita ko na may potential talaga na token kaya naglagay ako dito ng 100k din kasi sobrang hype nitong game na to, and alam ko na hindi lang siguro mata times 5 yung token natin dito. Yun nga lang naka-vesting tayo dito. So hindi natin makukuha ng naka-vesting tayo dito, which is good kasi hindi natin madadump agad yung token. So lahat ng mga partners and investors ng League of Ancients, naka-vesting period sila. So para sa akin guys, hindi basta-bastang madadump yung token ng League of Ancients. Kaya maganda din na mag-invest dun sa tokens niya. And guys, kung gusto nyo din na magpa-whitelist dito sa token naman ng League of Ancients, ang gagawin nyo lang is click nyo tong private sale inquiry and fill in this form guys. And ang floor price guys kapag bibili natin yung token niya is $0.05. So sobrang mura pa ng token ng League of Ancients kapag naswertehan tayo dito sa private sale, dito sa whitelisting naman niya ng IDO. So yun guys yung top 20 na upcoming NFT games para sa akin ngayong week. Next week, magre-review ulit tayo ng mga bagong upcoming na NFT game. Gagawa ulit tayo ng top 20. So make sure na nakasubscribe kayo. I-click nyo yung notification bell, i-set nyo yan sa all para every time na meron tayong mga content na ganito, manonotify kayo guys. So yun lang, maraming salamat. Bye bye.